Hindi alam ng anak niya na 2 araw na palang hindi kumakain ng maayos yung nanay niya. Araw-araw, pagod umuuwi si Marco galing trabaho. Palagi siyang mainit ang ulo. Ma, bakit wala pang pagkain? Ma, wala bang ibang ulam? Ma, nakakapagod na talaga. Tahimik lang palagi yung nanay niya. Ngumingiti, nagsasandok ng kanin, tapos sasabihin, "Kumain ka na anak." Isang gabi, maagang umuwi si Marco. Tahimik ang bahay. Narinig niya ang nanay niya sa kusina. May kausap sa phone. "Oo ate, okay lang ako." "Hindi, nakakakain pa naman. Kay Marco na lang muna mapupunta yung budget." Biglang natahimik si Marco. Hindi niya alam na ilang araw ng tinapay at kape lang pala yung kinakain ng nanay niya. Hindi niya alam na yung ulam na niluluto araw-araw para lang pala talaga sa kanya. Napaupo siya. Bigla niyang naalala lahat ng reklamo niya, lahat ng sigaw niya, lahat ng pagkakataong hindi niya man lang tinanong, "Ma, okay ka lang ba?" Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Paglabas ng nanay niya, may pagkain na sa mesa. At sa unang pagkakataon, siya naman ang nagsabi ng, "Ma, kain na tayo." Sa totoo lang, minsan, habang tumatanda tayo, doon natin naiintindihan kung gaano katahimik magsakripisyo ang mga magulang. Sa totoo lang. Hindi alam ng anak niya na 2 araw na palang hindi kumakain ng maayos yung nanay niya. Araw-araw, pagod umuuwi si Marco galing trabaho. Palagi siyang mainit ang ulo. "Ma, bakit wala pang pagkain? Ma, wala bang ibang ulam? Ma, nakakapagod na talaga." Tahimik lang palagi yung nanay niya. Ngumingiti, nagsasandok ng kanin, tapos sasabihin, "Kumain ka na anak." Isang gabi, maagang umuwi si Marco. Tahimik ang bahay. Narinig niya ang nanay niya sa kusina.